Amen. Amen. Ayaw nyo lang akong magsalita. Ba, sabihin ng mga bisita tayo, ano nangyayari dito, no? Ito po talaga ang Baptist Church. Saan po mga bisita natin? Pwede pong makikita yung ulit yung mga bisita. Wow. Wow. Alam po niyo kayo ang mga espesyal, mga padauhing pandangal ngayong gabi. At kami po nagpapasalamat yan. Thank you very much. No. Biro mo, naniwala kayo sa kanila. Sa totoo lang, pag nakakapag-invite ako, buti lang naniwala sa akin to. No? Lalo na ngayon, ang daming mga, pag nag-invite ka, mga scammer. Oh, pero naniwala sila. Kaya po ako'y masaya. At nakakakita talaga ng bisita. That makes our heart glad. Kaya yung mga walang bisita, hindi nyo nararanasan yung kagalahan. Oh, sa totoo. Pag wala kang bisita, sinong naniwala sa'yo? Kahit na anong gawin, kahit nagpaganda ka, naglagay ka ng lipstick dito, inayos-ayos mo yan. Kung ano mga ginawa mo sa buhay mo, pagkatapos nag-invite ka, sabi nila, wala ka namang bisita. Oh, kaya talagang ako'y nagpapasalamat po sa inyo. Taga saan pa ho kayo? Diyan lang sa may Kanlalay. Sa dami ng simbahan, dito kayo nagpunta, no? Oh, magandang bagay ho na mayroong gawain kagaya po nito. At ako'y nagpapasalamat po sa Panginoon for the privilege na makapagsalita dito ho. Na-miss ko rin talagang lugar na ito. We have been here for ilang taon yan? Sabi sa akin ay 3 taon pero naging 4 na taon. Ganun talaga yun, yung kalooban ng Diyos. Kung anong kalooban ng Diyos, doon tayo. Amen? Huwag masyadong mainip kasi ang buhay ay hindi naman 1 taon lang. Amen? Kaya ho, ilang taon na tayo? 45 years. Amen? 45 years ang simbahan. Pero marami sa inyo, wala pang 1 taon. Nandito na. Amen. Sino po yung 1 taon pa lang? Pababa. Hindi. 1 taon pa lang kayo na nandito sa Christian Bible Baptist Church San Pedro. Sino po yung 1 taon pa lang? Pwede pong makikita yun. 1 taon pababa. From 0. Sige, 0 to 12 months. Okay. Wow. Biro mo yan, di ba? Pero nandito na ang simbahan. Nakakaintindihan ba talaga tayo kasi nasa harapan na ho yan, ha? Thank you, Sis. Maraming salamat sa Panginoon. 45 years. Kaya po, ngayong gabi ay gusto kong maghatid ng salita ng Diyos. At 2 lang po na salita ang iiwanan ko sa inyo. Hindi ko salita ng Diyos. Okay? Umakyat. Tumayo ho tayo. Pag nakaka-nervyos talaga yung mga ganito, mga parang ako'y huhusgahan magmula ulo hanggang paa. Okay. 2 Peter chapter 3. Ito po ay, ito pong mga salitang ito, ay bagay na nagbibigay sa akin talaga ng challenge. And also, I'm using this as a challenge to anyone that I meet. Yan po, babasahin po natin, from verses
13 down to 18, 2 Peter. Sa mga bagong kamag-aral sa Bible, na nasanay sa Facebook at nasanay sa YouTube, ang 2 Peter po, yan ay salita ng Diyos. Pero ang ginamit ay si Pedro para isulat sa atin. May nagsabi nga sa akin noon kung talagang ang Bible ay salita ng Diyos, bakit may salita ng diablo dyan? And the devil said, salita ba talaga ng Diyos yun? Nung bata-bata pa ako, hindi ko masagot nga, oo nga, no. Ay, nung ko lang napagtanto sa pagstay sa simbahan, pag-aaral ng salita ng Diyos, na kaya salita ng Diyos yan, kasi ang Diyos ang nagkwento. So, ang Diyos ang nagkwento, ito yung mga pangyayari, ito yung sinabi ni Satanas, at ito yung sinabi ni Judas at ginawa niya, walang makakapaglalangnan, walang sabing mali siya, kasi tama ang Panginoon. Amen. Kaya po yan ay salita ng Diyos. So, maybe Peter was used, but it was the Lord guiding them. Ito yung isulat, ito ang sabihin. Dahil ito yung kailangan ng mga mananampalataya. Amen. So as we approach the Word of God, ganun po dapat ang puso at kaisipan ng bawat isa sa atin. Pag napunta ka ng simbahan kagaya nito, you came for the Word of God. Dapat meron kang salita ng Diyos para paglalabas mo, anong salita ng Diyos? Nasa Bible yun. Sasabihin mo na naman, dapat meron kang salita ng Diyos. Amen? Minsan marami tayong mga nakuhang mga puntos ng ibang mga tao, mga sinabi nila, pero wala tayong masabing salita ng Diyos. Halimbawa, Pastor, mukhang natatagalan ka na. Sanay po kasi ako sa ganito kasi mas matagal akong nakatayo. Mamaya tutulugan nyo lang ako eh. Pero meron naman to, makakaakyat ako dyan sa taas. Nanggigising ho ako. At saka may mga usher dyan, hindi yan nagkukwentuhan, di ba? Hindi nga. Okay. Peace, usher. Okay. Nasaan tayo? Yung? Hindi nga. Yung sinasabi mo bago ako na ganyan. When you come, tingnan mo, late na yung reception mo. May sinabi ako, yung pinakahuli. Halimbawa, ganito yun. Mayroon nga nagsabi, maganda rin naman, it is not your attendance to the church that makes you a good Christian, but your life outside. Sang-ayon kayo? Sinasabi ko na, mali ho yun. It is your coming to church that begins your being a good Christian. Huwag mo sabihin, ang ganda nga ng buhay mo doon, di ka naman nagsisimba. Ay di galit ka na sa Hebrews chapter 10 verse 25. Ganun ba yun, Pastor? Oo, kaya huwag kang masyadong mag-inganyo sa mga magagaling na pagkasabi ng salita. Dapat ay tingnan mo, saan yan sinabi ng Diyos na it is not your going to church that makes you a good Christian? Hindi ka nasimba. Samantalang Hebrews 10:25, what? Ay di, isa kang tumutuligsa sa Hebrews 10:25, nag-a-absent ka. Ay kaninong dila yun? Dila ng diablo. Bakit ho? Kasi hindi ka nag-aaral ng salita. Nag-aral ka lang ng opinion ng mga tao. Marami sa atin magagaling. Kasi magaling sila magsalita, lalo na sa social media. Lalo na yung mga dispensationalist. At saka lalo na yung mga rightly dividing the word of truth.
Yan. At saka ang gagaling talaga nila. Yeah. Logical pa silang magsalita. Kaya nadadaya tayo. Amen? Aral. Okay, let's read verses 15 down to 18. Although the word of God that I will make a point tonight is in verse 18. 2 words, but grow. Pero lumago. But grow. Verse number 15. And account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also, according to the wisdom given unto him, hath written unto you, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. Verse 18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. But grow. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pribilehyo na meron kaming salita na galing po sa inyo. We are unworthy sinners. Sa totoo po, Panginoon, we do not deserve your holy words because we are sinners, we are dirty. Madumi po ang aming isip, madumi ang aming puso, ang aming mga bibig. And there is nothing good really in us that so deserved your favor. Pero kami po ay nagpapasalamat na meron kang salita na ngayon ay nababasa namin, na ngayon ay naipapangaral, na ngayon ay aming pong inaawit, na ngayon ay amin nga pong ipinamumuhay. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa dakilang pribilehiyong ito. Kaya nga po, hinihiling ko that we would take cognizance of the value of these words, but grow. At ganun din po, Panginoong Diyos, maraming salamat na may lugar kung saan malaya kami na nag-aaral ng inyong salita. Kaya pagpalain mo po ang bawat isa naririto ngayon. Every single soul in this room tonight, you have loved and you have equally loved. Maraming salamat po na wala kang itinangi sa amin na mas mahal mo ito o mas mahal mo siya. Pero alam po namin, Panginoon, that you have loved us equally and that you have given your life for us and your word for each of us. Kaya po, pangunahan mo po ako, Panginoon. I cannot really boast of anything except that because by your grace, I was saved, and by your grace, you have given me the opportunity to encourage my brethren with your word. Dahil pare-pareho po kami, kailangan namin ito. But grow. Maraming salamat po sa pagkakataon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, please stretch a little bit. Sa mga bago ho at saka sa mga nakakalimot, ang amen po ang ibig sabihin ay so be it. Amen. Okay. So, para ho hindi kayo antukin. Ano? So, stretch a little bit at sikusikuhin nyo yung katabi ninyo. Baka yan po. At sabihin mo sa kanya, huwag kang maingay, makikinig ako ngayon. Amen. Pero yung mga nag-i-amen, sige lang, mag-amen kayo. Okay.
Pero tiyakin nyo na narinig nyo yung sinabi ko. Bang ko na mag-amen. No. Okay. I like amens in the church. Okay. So take your chair. Pwede na pong maupo. Amen. But grow. Yan po ang salita ng Diyos. Inuna niya ng but. Bakit but? But, subalit, datapwat, at kahit na. Yan po ang pagkaka-appreciate natin pag sinabing but, grow. Bakit ho? Kasi sabi niya, ng Panginoon, kahit pa mahirap intindihin. Ayun ho doon sa una nating binasa. Doon sa verse number 16, na may mga bagay sa ating buhay hindi natin maintindihan. At nahihirapan tayong umintindi. Dahil tayo po ay walang pagkaintindi, ang atin pong IQ ay nasa talampakan. Nasabihan ka na? Bakit ba yung IQ mo nasa talampakan? Di ba dapat nandito? Ano ibig sabihin nun? Ngayon, kung hindi mo makuha, ay nandun nga sa talampakan. Kahit mahirap, hindi naman po ako Inglesero, hindi naman ako nag-aral ng kolehiyo. Ay paano ko maiintindihan? Kakagulat. Oh. Amen! Praise the Lord. Yan. Okay. So kahit hindi natin maintindihan, pero ang sabi ng salita ng Diyos, kahit mahirap pang unawain, but grow. Sa totoo lang, ito din po ay isinulat sa mga napopersecute na mga Kristiyano. Oh, paano nangyari yun, Pastor? Tingnan nyo sa 1 Peter. 1 Peter chapter number 1. Remember, this is already 2 Peter and it's the concluding part. Pangalawang beses nang sumulat si Pedro sa iba't ibang mga mananampalataya who are called to be in diaspora. Yung diaspora, scattered abroad. Ayan po, verse number 1. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Dati nandun lang sila sa Jerusalem, pero dahil sa dami ng problema, dahil sa persecution sa kanila, kinakailangan nilang lumikas sa ibang lugar. At kung ikaw ay nandun sa comfort zone, pagkatapos bigla kang lumikas, kinakailangan magmadali at umalis doon sa bahay mo dahil nga may mga problema. Tapos ikay pupunta sa ibang lugar. It's a strange land. It would be hard to continue. But, Apostle Paul said, but what? So kahit may problema ka, marami sa atin ang bagabag sa atin pong buhay. Pero ang sabi ng Diyos, but grow. Magkaroon ka man marahil ng trahedya sa buhay mo, magkaroon man ng kalamidad, mga bagay na hindi mo inaasahan, the Word of God says, but grow. Amen. Pero marami tumitigil. Marami mga nag-umpisa, pero nawawala dahil nga may problema. Ano nakalimutan? Lumago. Doon sa dami ng problema, dapat matutunan mo. Ang mga Pilipino nga, nasasabihan tayo, tawanan mo ang problema mo. Di ba? Sa totoo, wag mong tawanan. Ang sa akin, harapin mo. And do something else. Parang ano lang yan, di ba? Yung mag-boyfriend na nandoon sa Baguio. Oh, pagkatapos naglalakad sila sa Burnham Park,
Tapos pag ano nila doon sa paglakad, di ba may steps pababa? Hindi nalaman ng babae na ganun nga. May pababa. Akala niya ay dire-diretso. So pagkalagpak niyang ganyan, gumulong siya. Parang bola. Pagdating niya doon sa baba, inayos niya ang sarili niya. Sabi niya sa boyfriend niya, "Come on, darling. Ang bagal mo." So, hinarap niya yung problema niya. Tapos tuloy sila ng lakad. Sinisipon yung babae. Patawa ng patawa yung lalaki. Di lumubo na naman yun. Nakakahiya yata yun. Pero anong ginawa ng babae? Hinarap niya. Ang sabi niya, "Cute ba?" Marami Kristiyano, pag may problema na, na. Ayaw ko na. Ayaw na lumago. Ayaw na magpatuloy. Sabi ng Bible, backgrow. Amen? At yan, ito, hindi mga bagong Kristiyano. Akala natin yung paglago para lang sa bagong Kristiyano. Kasi ang kaisipan mo, para lamang karnal, fleshly, na pag lumaki na, sino malaki na ito? Brad, pakikitayo nga. Hindi kita pabubuhatin. Okay. Tanda mo pa? Okay. Nang ano yan. Di ba yung pinabuhat kita noon? Dapat pinataas ko yun ganyan noon Tapos pinatagal ko. Okay. Pag nakikita natin siya, tigil na paglaki mo, Brad, no? Tigil na ba? Hindi pa rin. Ito naman ang lumalaki. Okay. Pero tigil na pagtangkad, no? So, akala natin, okay na siya. Kasi nga, na-reach na niya yun. Yun ang pampisikal. Pero ang tinanggap natin, hindi naman pisikal. It's eternal life. Amen? Buhay na walang hanggan, kaya dapat lumago. Kaya hindi yung pinag-uusapan dito, yung bago. In fact, yung paglago ay para nga doon sa mga matatagal na. Take your seats. Kaya hindi dahil ang tagal mo dito, sino dito ang 40 years ng 4 na dekada ng mananampalataya, pwede bang tumindig? Si 45 years ng simbahan. Okay, 2 na lang. Sino po dito? 2. 1, 2, 3, 3 pala. Doon sa taas. Okay, yung 3 dekada. Amen. Mga 3 dekada na. Alam nyo itong tinatanong ko, mga kapatid, ha? Okay, take your seats. Yung 2 dekada na mananampalataya. Okay, amen. Okay, take your seats. Yung 1 pa lang na dekada, 10 years. Okay, kukunti pa lang, no? Okay, so kayo, yung iba, less than 10 years tayo. Amen. Okay. So usually, ang sinasabi natin, take your seats. Itong mga bagong ito, dapat sila'y lumago. That's what we think. But the Word of God speaks not of your time you're spent, but it is growing. But kahit pa naging 50 ka na, but grow. Kahit 40 years ka na, but grow. Kahit 2 dekada ka na, but grow. Kaya kung hindi ka lumalago, may problema ka. Huwag mong iaasa ang paglago doon sa mga bago. Dapat ikaw din ay lumalago. Kahit pa ikay 45 years or 50 years.
ay dapat lamang lumalago ka pa rin. Kaya po ngayong hapon ay gusto kong makita natin, do not compare yourself to another, but you compare yourself to the very Word of God on its ways by which we should grow. Marami kasi, pag lumago, akala nila, Brad, tayo ka nga. Pwede dito ka para makita ka. Para maliwanag. Itaas mo nga 10 daliri. 10 daliri. Itaas mo. Taas! Yan, 10 daliri, di ba? Noong baby ka ba, 10 daliri pa rin? Amen. Pero mas maliit dyan, ano? Kaya lumago ang 10 daliri, naging 12. Hindi, di ba? Kaya maigi sa atin, ang paglago, kung ano yung nature mo talaga noon, the spiritual nature, yun lalago. Hindi ibig sabihin nadadagdagan. Nagkakaroon ng, pero may kaklase ako. Meron dito, 11. Meron naman akong kakilala, 12 ang kanyang daliri sa paa. Meron namang iba na kulang yung daliri. Salamat. So, ang ibig sabihin po ng paglago na ito, ay hindi mayroon kang bagong mga inbensyon kaya ka lumago. You see, it is just a continuing of what you are, what the Lord has given you in your life. Kaya ito pong salitan, but grow, ang paglago ay tanda ng buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Do you have spiritual life? Do you have eternal life? Kasi kung wala kang eternal life, you do not belong to the word but grow. Ito po ay sinasabi ni Apostle Peter sa mga nagkaroon ng buhay. Because growing is always true to those that has been given life. Kung patay ka ngayon, ay hindi ka lalago kahit kailan. At kailangan magkaroon ka ng buhay. At yung buhay na tinutukoy natin ay buhay na walang hanggan. O kaya sa ibang salita ginagamit natin, ligtas. The life that God has given you, has it grown in 4 consecutive decades? O tingnan mo yung sarili mo ngayon. Yung binigay na eternal life sa iyo ng Diyos. Lumago ba talaga? Bakit ang silent? Wala pa naman silent night. Nasaan na mga amen natin? Kaya kailangan mo nang maligtas ka. Kung naririto ka at sinasabi mong save ka dahil nandito ka at umaatin ka, dahil ang parents mo ay nandito, dahil nag-aral ka sa academy, at nag-aral ka sa Bible school, at sasabihin mong ikaw ay save na kasi nag-aaral ka, at may eternal life na, kasi nga nag-usher ka na, that is not true. Maaaring ikaw ay nagmumukhang may buhay, pero sa totoo, patay. Dahil ang sabi ng Diyos, ang isang hindi ligtas nagkaroon ng regeneration, ng rebirth, ng second birth, ng pangalawang kapanganakan, kahit kailan, hindi yan ligtas. Kahit ang tagal na niya doon sa simbahan. Kahit nagmumukha siyang Kristiyano, sumunod din siya sa uso ng CBBC.
Ano ba ang ating CBBC? Ayun, mga babae. Pakita nga ang mga babae na pinagpipitagan ng simbahan. Sila lang, kayo ay hindi pinagpipitagan? So kayo ay nakakahiyang mga babae. Tingnan ninyo. Tingnan nyo ang sarili ninyo, di ba? Tingnan nyo yung katabi nyo. Di ba? Mukha siyang save. Amen. Di ba mukhang save? Mukhang papunta sa langit. Tingnan nyo yung mga mukhang yan. Pag nakangiti, mukha itong mga pupunta sa langit. Pero hindi dahil nagmukhang pupunta sa langit, pupunta na yun. Sapagkat rebirth or second birth or regeneration is from the heart. It's a personal relationship with the Lord. Na dapat makita mo sa sarili mo na ikay makasalanan sa harapan ng Diyos kahit ano ka pa at kahit sino ka pa. Ito lang yung mga babaeng papagpipitagan, iilan lang doon sa taas. Mga kalalakihan ba doon sa taas? Kahit paanong ganda mo, kahit tama pa yung color combination mo, pero hungkag naman ang puso, walang oras na matatandaan mo na nakita mo ikay makasalanan, na ikay ay madumi sa harapan ng Diyos, na walang maganda sa'yo, na walang mabuti sa'yo sa harapan ng Diyos, and your righteousness as filthy rags. Kung hindi pa dumating sa'yo ang oras na yun, at nakita mo you are nothing but a person going to hell, kahit kailan hindi ka maliligtas. Kailan makita mo muna yan? At pagkatapos ay makikita mo rin yung kabutihan ng Diyos. That although I am a sinner, although I am bound to hell, although I am nothing in the sight of God, pero maraming salamat, si Jesucristo ay namatay para sa akin. And I decided to really put my trust in what He has done. Yun po, kapag yan ay nangyari sa'yo, then that is the second birth. And do you still remember your second birth? Amen? Take your seats. Kaya ako po, yan second birth na yan, yung aking kaligtasan I will never forget. Sapagkat yan po ang the fulcrum of our Christian life. Kung hindi ka sure sa iyong kaligtasan, kung hindi tama ang iyong kaligtasan, kahit anong ginagawa mo, it would be nothing in the eyes of the Lord. At kahit kailan, hindi ka kabilang dito sa growth na ito. That's why I remember in April 13, 1995, nung nag-decide ako, kasi lahat na lang ng ginawa namin sa relihiyon. Sinunod ko yung pari. Sinunod ko ang mga magagang sabi nila, the Ten Commandments, sundin ko lahat yun. Lahat ng mga panalangin ay kailangan na mamimemorya mo. Kaya ho ako maraming mga award doon sa mga panalangin. Laban tayo. At nagpapakatino ako sa aming paaralan. Dahil yun ang sabi nila, magpakabait ka para pumunta ka ng langit. Pero sa totoo, deep inside my heart and in my mind, and in the eyes of God, I am a sinner. Wala akong kakayanan kahit nagpapakabait na, nagpapakatalino at kung anong ginagawa. But I have nothing. I cannot really hide from God that I am a doomed sinner. Pero maraming salamat, pinakita sa akin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. And ang sabi pa, that John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. At nakita ko rin at nabasa na ang sabi ng salita ng Diyos, whosoever cometh to me, I will in no wise cast out. Kaya nung gabing yun, ang sabi ko, Panginoon, I will not trust on what I
can do or what I have done on the things that I know, but I just trust you as my Savior. And right then and there, I know I am saved. 40 years ago today, I'm still saved. Hindi dahil sa bumait ako, hindi dahil sa mabait, kundi dahil ang Diyos ay nagmahal sa akin. At kung bakit nabubuhay na ako na kagaya nito, it's because of the grace of that love of Christ that I have received. Kaya hindi po nagmamayabang ang isang tao na nangangaral ng salita ng Diyos. I know I am unworthy. Marami mas mabuti at mas matalino, mas magaling. Pero it's a privilege that I can preach the Word of God. You know why? Because God Himself saved me. Kaya ikaw ba iligtas ngayon? If you are saved, then say aloud, Amen. At kung ikaw ay lalaki, dapat tumayo ka naman at ilagsagaw mo. O, pagkitingnan nyo, maraming mga lalaki ang hindi pa tumatayo, baka yan po ay hindi ligtas. Ang liwanag naman yung sinabi ko, di ba? Maliwanag ba o hindi? Kung lalaki ka at ligtas ka, pwedeng tumayo. Nakikiusap na nga eh. Pwedeng tumayo at sumigaw ng malakas na Amen. Sabi kasi ng iba, Pastor, hindi ho ako sanay. E di lumago ka. Masanay ka naman ng isigaw ay Amen. Eh nasanay ka saan? Nasanay ka sa mura. Nasanay ka sa shoot! Nasanay ka nung makita mo si Pacquiao, Pacman na yun ang nasanay mong isigaw. Aba, edi masanay ka rin na sumigaw ng Amen. Pag kayo ay babae at ikay ligtas, pwede bang tumayo ka at magsabi na mahinhin, glory? Dali. Ulit. Naintindihan niyo ba ako? Maliwanag naman, pakiusap ko. Kung kayo po ay babae, tapos alam niyo na ligtas ka talaga, that you have been saved from your sin, pwede bang tumayo ka ng mahinhin at magsabi ka rin ng mahinhing, glory? Amen! Praise the Lord! Okay. Pastor, hindi ako sanay. Oo, kasi alam kong sanay kaya. Ngayon naman, masanay ka. Magsabi nga, hinay-hinay. Amen. Oh. But grow. Dapat nalalago ka. Save ka na di ba? Ayan ang hindi nila maintindihan. Bakit ang saya-saya nyo sa simbahan? Ay kay sasabunin ng inyong pastor. Pagkatapos mag-i-amen ka pa. Mamaya, hihilingin pa mag-offering. Sasabihin mo, masaya ka. Ay kasi nga masaya ako dahil ako ay iniligtas na ng Panginoon. Biro mo yun, makakanta ka dun sa choir. Sino ka ba para kumanta? Makatugtog ka dyan. Hindi ba dahil lang magaling ka? Maraming mga magagaling na nag-aral sa musika pero hindi pinatutugtog sa simbahan. Maraming mga Sunday school teachers hindi nag-aral ng education pero pinatuturo at ang gagaling magturo. Pero maraming mga graduates ng PhD pero hindi pinagtuturo. Bakit? Hindi qualified. Qualified siya doon sa field niya, pero hindi siya qualified sa gawain ng Diyos.
Yan ang dapat nating tandaan. But grow because you have life. Kaya kung unsaved ka pa rin ngayon, wala na akong magagawa sa'yo. But you can be saved right then and there, honestly speaking. Pwede ka na magsisi sa iyong kasalanan at tanggapin ang Panginoong Jesucristo. You just believe with all your heart. Ang sabi ng Panginoon, na pag ikaw ikinonfess mo sa iyong bibig, confess with your mouth the Lord Jesus. And what? Believe in thine heart. Confess. Mag-pray ka. Ano i-confess ko, Panginoon? Panginoon. Ano i-confess ko, Pastor? Di i-confess mo na si Jesus Christ nga namatay para sa iyo. Di i-confess mo na nga na siya na nga yung kumuha nung akusasyon ng mga kasalanan mo. Kinuha niya lahat yun. The past, the present, and the future sins. Siya na ang umamin noon. Kahit kung minsan ang hirap mong aminin na kasalanan mo, pero siya na ang umamin ng Panginoon. Sa harapan ng justice system ng Diyos, He said, I have sinned. He was made sin for us. At hindi lang yung pag-amin ng kasalanan, the past, the present, and the future sins that you have and that we will have. Even the punishment meted for that sin, tinanggap din ng Panginoon na wala ho hiningi sa atin. Kaya nga nung sinabi niya doon sa krus, my God, why hast thou forsaken me? Do you know why he said, my God? Na hindi maintindihan ng Iglesia no Kristo. Kung talagang Diyos si Kristo, bakit ang tawag niya sa Ama ay my God? You know why he asked, my God? Because he's saying God is a just God and He has to punish sin. He would not call the Father at this time, Father. Dahil kapag yan, ang anak ay humangi at nagsabing, Ama! Bakit mo ako pinabayaan? Walang matinong tatay na iiwanan niya yung kanyang anak. That's why he said, my God, why hast thou forsaken me? Para saan yun? Para mapanish na yung kasalanan. Para mahatawan na lahat ng kasalanan. Para yung galit ng Diyos ay mapapunta na sa Kanya. Para mawala sa iyo at sa akin. Kaya nga ang sumunod na sabi niya, ano sabi ng Panginoon? Father. Noon lang niya sinabi, Father, forgive them. Alam mo kung bakit niya ginawa yun? Dahil alam niya na hindi pahihindihan ng Ama ang kanyang anak. Kaya kahit pa makita niya yung mga kasalanan natin na galit ang Panginoon. But He said, Father, forgive them for they know not what they do. You see how much the Lord loves us? Yun yung i-confess mo, kapatid, kaibigan. And that is what I confessed 40 years ago today. And I am glad I was able to confess it. And believed with all my heart, Jesus, that He was risen from the dead. See, yun yung i-confess. Kaya mga galit na galit sa sinner's prayer, ewan ko kung ano ang i-confess nila. Siguro ang kinonfess nila, Father, ako po yung nagpapasalamat, hindi ako kagaya nitong magnanakaw na ito. Siguro yun ang gusto nilang marinig. At maraming salamat, ako'y nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Are you saved? So para sa atin itong growth na ito. Amen? Yung mga hindi pa rin ligtas, matulog ka na. And let me go. So saan tayo makikitang lumalago? Introduction pa lang yun, Pastor. Sabi kasi ni Preacher Pops, ang bilis naman. Para daw mahaba-haba. Sabagay, minsan-minsan lang tayo magkita, no? Ano yun? More? More, ano? Okay, sige.
So saan tayo dapat lumago? Of course, we should grow with the eternal Word. Tagal mo na Kristiyano, sabi mo. 40 years na ako. Pero nag-grow ka ba sa salita talaga ng Diyos? Paano ko malalaman nag-grow ako sa Word of God, Pastor? Eh di sumasaya ka sa pagba-Bible reading mo. Ilang oras ang Bible reading mo? Tagal mo na palang Kristiyano. Ano yun, nung ako ay nag-launch ng project doon sa Los Baños. Let's read our Bibles in 365 days. Araw-araw na pagbabasa. Para matapos natin ang buong Biblia in 1 year. Sabi ko, kung meron kayong mga Bible reading, just do it, but you follow the churches. Wala mang problema kung meron ka pa. Kung masyado ka nang malago na meron ka pa, okay lang, wala problema. Pero sundin natin ang atin pong simbahan because this is it is meant to make us grow. Oh, by the way, kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat may King James Bible ka. Pakitas nga ang King James Bible. Amen. So yung iba, wala pa. Ngayon, kung wala ka pa, hindi ka pa nalago. Ay di dapat magkaroon ka ng kopya. May bookstore ba kayo? Sa amin po, sa Los Baños, pwede kayong bumili. Okay. Ay dapat meron ka. Huwag kang masanay doon sa pinamimigay. Alam mo, dapat inaatikha mo yan eh. You know why? Because the Word of God is our breath of life. Manaka-naka akong makakita. When I was still a young preacher, merong naligtas doon sa Los Baños. Sino nung maligtas siya? Alam niyo, ang una niyang hinanap, Bible. Ano pong Bible ang kailangan ko? Pagkatapos hindi siya humingi, hindi sinabi, pwede pong bigyan niyo kami? Hindi. Saan po nakakabili? Sa atin, nasanay tayo sa bigay. Kaya ako din noon, dati-dati. Lalo na noon, nandito ako, may mga nagbibigay ng Bible, binibigyan ko ng mga Bible, yung mga nasa-share ko, nasa soul win namin. Pagkatapos nung after 2 weeks, sabi, nasa na yung Bible mo? Hindi ko na humahanap, Pastor. Kaya hindi na ako nagbigay. Biro mo kung talagang ligtas ka, dapat dyan ka unang lumago sapagkat dyan mo nakilala ang Panginoon. Dapat may kopya ka. At hindi lang kopya, yan ay King James Bible, that's the inspired Word of God. Sa totoo, I'm running a Sunday school on the history of the King James Bible for this year. Nandun ako sa publication. And kahit na ituturo ko yun, pero kapag iba yung audience, kailangan iba yung paggawa. Aral pa rin. At lalo akong nai-inlove sa aking Bible. Hello? You see, bilang anak ng Diyos, dapat may kopya ka. Pangalawa, binabasa mo ba yan? Kailan ka huling nagbasa ng Bible mo? Alam niyo nung sabi ko ngayon, read your Bible every day. Yung iba, sabi nila, magmamayabang pa sa akin. No? Sabi nila, Pastor, nabahasa ko na yung buong Bible. Oh, ganun ba? Eh, hindi pa tayo tapos eh. Nag-advance na ho ako para tapos na ako. Sabi ko, alam mo, order ka talaga. Yan ay hindi magandang practice sa buhay. Dahil dapat araw-araw. Pero maganda kung nabasa mo na yung Bible mo in just 6 months time or 4 months time, pero basahin mo ulit. Dahil ang ating pong programa, kailangan kumain ka araw-araw. Hindi na ako magpapataas ng kamay.
kung sino dito talaga nagbabasa ng araw-araw ng kanilang mga Bible. Kasi baka mayroon ng matagal na Kristiyano. 2 dekada, 4 na dekada, 3 dekadang Kristiyano, pero kailan lang nagbasa ulit ng Bible? Aba, ngayong gabi, dapat lumago ka na. Dapat yun ang isuko mo sa Diyos. Tingnan po ninyo, sabi ng 1 Peter chapter 2, verse number 2. 1 Peter chapter 2, verse number 2. Ano sabi ng salita ng Diyos diyan? As newborn babes. So hindi niya kausap dito yung mga bagong Kristiyano. Ang kausap niya, mga matatanda na yan. Mga pinag-uusig. Pero sabi pa rin ng Panginoon, as newborn babes desire the sincere milk of the Word. Gaya ng isang bagong panganak na sanggol, ay dapat ang dinidesire mo ay yung salita ng Diyos. Sino na ang may karanasan na mga anak dito? Ikaw ba, Brad? Naranasan mo na? Oh, may karanasan sa mga baby, sa mga bagong silang. Ilang beses silang dumedede? Sa isang araw. Sa isang araw. Unlimited. Pero kalimitan, sabi na, every 2 hours. Every 2 hours, kailangan niya ng milk. As newborn babes, tanong ko sa'yo, spiritual life. Spiritual life. The eternal life that you have received. Ay, ilang beses ka magbasa ng Bible? Desire the sincere milk of the Word. Nasain mo kagaya ng bagong silang. Sasabihin mo, yabang-yabang. You know, nung ini-launch ko rin yan, I just found out na meron ng mga Sunday school teachers, 10 years na nagtuturo, 15 years, hindi pa nila nabasa ang kanilang Bible. Buti na lang, sabi ko, buti na nilagay sa akin ng Panginoon yung puso niya. Yung araw-araw na pagbabasa. Ganun ba yun, Pastor? Oh, tingnan mo ang salita ng Diyos, hindi ko salita yan, salita ng Panginoon. As newborn babes, desire the sincere milk. Kasi Pastor, English, hindi ko maintindihan. Ba't naintindihan mo yung milk? Sabi ba nung bagong silang, sabi ko, ayaw ko niyan, gusto ko Coke. Sabihin mo nga sa akin. Pero binigay mo sa kanya. Nakita mo after 2 weeks, yung kuting naging malaki. At hanggang ngayon, ang laki na. Kinakailangan pang maintindihan at English yan. Basahin mo lang. Because it's a complete food. Pakinggan mo lang. Kaya po dapat ikaw nagbabasa at yan din ay iyong pinag-aaralan. And preaching is one way by which we understand. Kailan ka ba talaga natuto na sabihin, I desire preaching? Gusto ko nga yung medyo maiksi nga lang, tapos preaching na kakaagad, ano? Pero mamaya, tingnan mo yung iba, malapit na silang. Pakitingin nga, mga asher, kung may mga natutulog dyan, ay gising. You know, dapat ang preaching sa'yo, lumalago ka. Lalo mong minamahal ang salita ng Diyos. Na yun yung pinakikinggan, na pinapangaral. Amen? Ay, bakit ikay? Alam mo, pag hindi lumalago yung appreciation mo sa salita ng Diyos as it is preached by the man of God, the truth is, hindi ka lumalago, nabubulok ka na. Kaya lalago.
Hindi ka lumalago. Dapat kung ikaw, sabihin natin 40 years na, o kaya 30. Will you gauge yourself, lumago ka na ba sa preaching of the Word of God? Do you love more to listen to the Word of God? Ilang salang na preaching sa iyo araw-araw? Dapat talaga, mayroon kang may Bible reading ka na, may preaching ka pang naririnig. Buti nga ngayon, mga kapatid. Ako minsan, parang ayoko na mag-ulit ng preaching kasi may social media. Pero sabi ko, bakit? Kahit pa ulit-ulitin ko ito. Bakit? Ang kanin ba? Ulit-ulit din naman eh. Ulit-ulit yun eh. Pero hindi ka nagsasawa. Mamaya, kakain ka na naman ng kanin. Bukas, kanin na naman. Pagkatapos magmimerienda ka, kanin pa rin. Lalagyan mo lang ng konting asukal, ng brown sugar. Pagkatapos ay mukha na siyang biko. Diba? Rice makes the Filipinos glow. Natatanda ko nung unang punta ko sa ibang bansa. Sa Quebec ba naman yan? That's French sa Canada. Yun na sabi ko, asan bang pagkain dito? Mga pagkain nila, mga tinapay. Sabi ko, pagkain ba ito? Pagkatapos yun lang yung kinukuha ko. Pagkatapos after 3 days, sabi ko, don't you have rice? I'm going to die. Sabi sa akin, we have rice there at the end. Sabi, pambihira naman. Doon pala, nag-uunahan kami dito sa umpisa. Meron pala doon, nung second time, nung the next round, di ako mag-isa doon. Di pwede kong kunin lahat. At nung pagkakain, wow, pambihira. Sarap talaga eh. Nabuhay yung pagka-Pilipino. Mabuhay! At kahit yan, paulit-ulit pa yun, nabuhay! Amen! Tanong, paulit-ulit sa iyo yung Bible. Aba, ay sabihin mo, Amen! Praise the Lord! Reading. Lumalago ba ang sa preaching? Lumalago ba ang iyong understanding of the Word? Pag Word, tinitingnan mo yung Word. Ikaw, masyado tayo sa mga sinabi ng iba. Nagagalit tayo, nagre-react tayo doon sa sinabi ng iba. The word of men. Sinabi lang na pogi ka, pambihira, kala mo talaga ay pogi. Sinabing maganda ka, parang feeling niya, Miss Universe na. Sinabi lang na, ang galing mo, ang ganda ng kanta mo, akala mo na, huwag nang pakinggan yun, dahil ang mga yun, kalimitan, pambubola lang yun. When I was a younger preacher, sabi nga sa akin, Pastor, gusto ko talaga kayo ang maging pastor ko. Sabi, wow! Minsan mo lang akong narinig? Gusto mo na kasi masaya ka? Alam mo, aral lang yung aking joke. At kukunti yun, hindi ako kagaya ni Dr. Lorena. Kaya nga nung ako'y pumunta na sa Los Baños, sabi ko, Panginoon, kaya ko ba yun? Ay kailan mag-aaral pa ng joke bago mapatawa? Kahit tingnan nyo, hirap na hirap ko kayong patawanin. Pero si Pastor, gas-gas na yung kwento, masaya pa rin, ano? Alam na alam ko na yun eh. Pero bakit ako natatawa? Kasi sabi sa akin ng anak ko, kasi may timing si Pastor. May timing. Ano ba yung timing na yan? Meron pa ba yun? Ang alam ko lang na timing bayang magiliw, pearls ng silanganan. Yun lang yung mga timing na alam ko. Dapat tumutugma ka doon sa mga tugtog. Pero may timing din pala yan.
So, nag-try ako ng mga pagkatapos wala talagang ka-timing-timing. Mga kapatid, ikaw ba'y lumalago sa pagkaunawa na ng salita ng Diyos? Dapat talaga tinitingnan mo, ito pala yung sinasabi na kaya pala yung inilagay dyan. Kasing Amen. Dahil lahat ng mga salita na ipinatala ng ating Panginoon ay mayroon siyang nais na ibigay sa ating diin. Biro mo ito, makikita mo na ito ay nasa conclusion part na siya when he first wrote the people in diaspora. Yung mga naghihirap, yung mga pinahihirapan, yung mga maraming problema, yung mga matagal na sa gawain ng Diyos, and yet he said, but grow! Yung mga marami pang pagdating ng ating panahon where there are mockers. Pag binasa niyo chapter number 3, mayroon chapter 1, at makikita mo dito ang mga problema na mayroon nagsasabi, tagal-tagal naman yung, where is the promise of His coming? Tagal-tagal mo nang pinipreach yan na. Ang dami-dami si Apostle Paul pa yan. Narinig ko nga rin yan noon, bago, pagkatapos ang preach ko tungkol sa the Lord soon coming. Sabi niya, alam nyo, narinig ko, sinabi na ni Apostle Paul yan, 2,000 years. Hanggang ngayon hindi pa rin naman dumarating Mukhang nawindang din ako noon. Sabi, oo nga. Tagal na noon may scoffers nga. Even if there are scoffers and they scoff you because of logic, of science, of practical things, dapat kung ikaw ay anak ng Diyos, continue to grow. But grow. So where will you grow? You should grow in the eternal word, in reading it, in listening to it being preached, in studying it, in understanding of the word. Kaya alam mo na ang gagawin mo. Dapat talaga nalago tayo, yun ang ginagamit mong pakikipagtalastasan sa iba. Di ba maganda pag nag-aaway sa bahay? Pag hindi mo mapasunod yung anak mo, sabihin mo sa kanya, children, obey your parents in the Lord. Pag ligtas naman yung anak mo, susunod yun. Parang hindi ka naniniwala. Pagkatapos, sasabihin mo, nag-aaway kayo. Wives, submit yourselves unto your own husband. Pagkatapos, pag yung asawa mong lalaki naman, sabihin mo sa kanya, husbands, love your wife. Even as Christ loved the church. Ganda, no? Amen? Tapos pag nagagalit yung anak, fathers, provoke not your children unto the Lord. Ay, di ang ganda ng discussion doon, imbis na yung anyong communication doon sa bahay ay iba. Ay, bakit hindi natin gamitin yan? Ay, marami. Kaya hindi ka lumalago, hindi mo naman ginagamit. Bakit doon sa mga profession natin? Lumalago tayo doon sa profession natin. Kung ikaw ay computer scientist, you know all the language of the computers. May mga pa-CPU ka pa. Ano daw yung CPU? No, sabi, ano yung CPU na yan? Ano yung gigabyte na yan? At saka anong megabyte na yan? Sabi ko, ano ba yung mga yan? Aaralin mo pa. Pero tingnan nyo mga kabataan, ang gagaling na niyan. Kasi adept sila sa lengguwahe nun. Amen. At ginagamit nila yun. Yun nga rin ang sinasabi ko sa mga estudyante ko pag nagtuturo ko minsan ng science. Alam mo kasi gamitin nyo nga yan.
Sabihin mo kasi, imbis na pantunaw, sabihin mo, your digestive system is not working. Do you know what the digestive system is? Magmula doon sa ngipin, sa lahat ng mga yan. And then it goes through the esophagus, and then it goes to the stomach, and then to the small intestines, and then which comes to your next. How many times have you excreted and used your So alam mo yun, kaya hindi ka masisiro sa science nyo. Kung alam mo lang na solar system, yung solar panel, di tapos ka. Alam niyo po, kaya matatalino. Di ba natutuwa tayo sa bata, ang tali-talino niya. The solar system, the center of the solar system is what? The sun. Wow, very good, retarded child. Okay. It's the sun. And there are how many planets? Okay, and the nearest to the sun is, alam mo lang naman yun, pero nakita mo na ba talaga? Nakapunta ka na ba talaga sa Mercury? Ang alam ko, dyan lang sa Mercury. Hindi ka naman napunta. Pero naniniwala sila na pagkatapos sabi, ang galing naman ng bata, ang galing-galing naman ng bata. Minimorya lang niya yan. Pag minimorya mo yung Roman Road, sasabihin na mga PhD, pambirang galing mo ha. Saan mo yan natutunan? I still remember, may miyembro sa simbahan, grade 3. Pagkatapos, alam niyo ang kaulayaw niya? Mga PhD na UP. Pagkatapos, binabasahan lang niya. Pag nagsusoul winning siya, sir, ang Biblia, sabi niya, for all have sinned and come short of the glory of God. E di siyempre, intindi na nila yun. Romans chapter 3, verse number 23. At kayo nyo, sir, you are going to die. At ang sabi ng Diyos, for the wages of sin is death. Ano ba sabi ng mga PhD holders? Saan mo natututunan yan? Punta lang ho kayo sa simbahan namin. Tinuturuan kami ng salita ng Diyos. Amen? Di gamitin mo kasi. Hindi mo naman ginagamit eh. Gamitin nyo sa opisina nyo. Ginamit ko nga sa kaibigan ko yan noon eh. Sabi ko na, nagsusulatan kami kasi may notes. From whence comest thou? Sabi niya sa akin, ano? Sabi ko, Elizabethan language yan. That's the best prose and poetry that we ever have. Tapos nagpagawa ng aming teacher noon ng poem, ng poetry. Adi minimorya ko lang yun doon sa Job. At isinulat ko, sabi niya, very good. Paano? Ang ganda naman kasi yung poetry doon eh. Huwag mo lang ibibigay yung Psalm chapter 1 kasi alam na alam nila yun. O kaya Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Alam nila lahat yan kasi tuwang-tuwa sila diyan. Pero pumunta ka sa Job, ay marami silang hindi alam. Tignan mo, 100 ka. Pero ngayon, medyo mahirap na, may AI na. Okay, anyway. Gamitin mo. Nalago ka ba talaga? Pag nagbabasa ka ng Bible, ba nakipagkwentuhan ka doon sa Bible na pinag-uusapan ninyo? Ay, yung iba sa atin, hindi. Wala lang. Kaya doon nga sa church, minsan pag nagbabasa ako, pambihira talaga itong ang sama talaga nitong haring ito, ano? Oo nga po. Nakaka-oo nga po kasi nagbasa din siya. Siyempre, hindi niya ako masasagot at hindi kami makakapagkwentuhan kung hindi niya alam yung aming binabasa. But because we read the same and we go the same way, kaya nagkakaroon ng improvement. And now, I have read my Bible for many times in several years, more than 10 years, taon-taon natatapos yan. But I still love reading it.
nalago. Kaya sabi mo, tagal ka na. Hindi ka naman nalago sa pagbabasa, understanding, and appreciation of the Bible. You are not growing. Ngayong gabi, dapat isuko mo yan sa Panginoon. You must grow. You must grow in the eternal Word. You must grow, second, in the things that are above. The things that are above. Isa eternal life kay. Di ba ang eternal life is we are going to use our life in heaven with the Lord. So sino ba, ano ba yung above, things above ng sabi ng Colossians? Look at the Bible. Colossians chapter number 3. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth. And then in verse number 2, set your affections on things above. You see, bilang mga anak ng Diyos, ikaw ba'y lumago na dyan? Ang dami mo nang alam. Ikaw ay naging professional na. You have grown in your profession. You have known the computer for many years. You have grown being a dentist, being a lawyer, being this and that. Pero ang tanong ko sa iyo, lumago na ba ang iyong affection sa mga bagay na nasa sangkaitasan? Lay not up for yourselves treasures on earth, but lay up treasures in heaven. Dapat lumalago naman yung kaisipan mo at yung puso mo sa pag-ibig sa mga bagay na nandoon sa sangkalangitan. At ano ang mga naroon, kundi yung mga kaluluwa na binigay ng Panginoon. Yan ay dapat lumalago sa iyo. Kaya nga nagiging soul conscious ka ba? Paano ka tumingin sa tao? Nakikita lang natin kasi yung kanilang panlabas. Dapat nakikita mo the soul, the life that the Lord has given. Kung minsan ay tumitingin tayo, kaya nga ho, naisip natin, natatakot tayo kapag medyo mayaman, di ba? Pero ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil binabago niya ang aking isip diyan. Pag medyo malaki ang bahay, talaga, tapos kakatok ka, mali yun kasi may doorbell. Pero, kasi kahit katukin mo yan, yung gate nandito, doon yung bahay nila. Kahit na anong gawin mo, hindi ka na. Kung mong katukin yun, may doorbell yun, maghanap ka ng doorbell, di ba? Yan. Natatakot talaga ako kasi mayayaman yan eh. Kaya lang naisip ko, oo nga, mayaman siya, pero mamaya mamamatay din to eh. Kahit nga yung boss, yung teacher, yung boss mo, di ba? Mamamatay din yun eh. Hindi naman yan forever yan eh. At pag namatay yan, saan pupunta yan? Asan ba ang puso natin at isipan natin? Ang sabi ng salita ng Diyos, set your affection. Ano nang mga minamahal mo ngayon? Pandito lang sa lupa? Yung bahay mo? Yung profession? Ang lawak-lawak na ng bahay mo? Ang dami mo ng gamit sa bahay mo? Pero tanong, meron na bang mga naligtas dyan sa bahay mong napakalaki? Pinagamit mo na ba yan para sa good news class o kaya sa mga Bible study? Ganda-ganda ng sasakyan mo. Wow, praise the Lord. 18.5 million. Ilan bang kaluluwa ang nandyan na sumakay? Ganda-ganda ng relos mo. Pambihira, no? Ang ganda-ganda ng relos. Mga suot. Pero ilan naligtas dyan sa relong yan? At iniisip mo, naku, every 3 minutes, every 1 minute, how many souls die to eternity?
Nasaan lang kasing isip natin, may pampayabang. Dapat matutunan natin lumago naman yung mga bagay na pang-eternal. Amen? Kaya nga kahit nakubo ang ating tahanan, dito sa lupa, may kasiyahan. Bakit ho? Lalo na kapag ikaw, alam mo, pupunta ka sa langit, alam mo yung mga mahal mo sa buhay, sa langit pupunta, and nakikita mo maraming mga kaluluwa na naliligtas dahil sa iyo. Yan ang mga kayamanang hindi kailanman mawawala sa iyo at sa akin. Ano nga sabi ni Daniel, di ba? Yung mga ginamit ng Panginoon, they shall shine as what? Stars in the firmament. Yun ang totoong pinilakang tabing, yung mga tinitingala. Yung mga soul winner. Ako'y nagpapasalamat sa mga soul winner na nagdala ng bisita. Pero ang tagal mo ng miyembro ng simbahan, tanong, may bisita ka na ba? Ano ba kasi ang iniisip mo? Magpayaman lang? Makatapos lang ng pag-aaral? Makapagtrabaho lang? Mabigyan mo ng mabigyan mo yung boss mo ng good review? Mapayaman mo lamang si Globe at saka si Smart at saka si Dito dahil sa katitext mo? Mapayaman mo lang si Samsung dahil sa kabibili mo na dapat pag may bagong labas, mayroon kang bibilhin at yan ay outdated na, alas na. Di ba nahihiya na nga tayo ng ating cellphone ay yung pangkaskas ng yelo? Di ba yung binubuksan mong ganyan? Na kahit na sabihin mo, gusto mo, ayaw na, itatapon lang nung magnanakaw. Gano'n naman tayo. Bilang mga anak ng Diyos, lumago na ba tayo talaga sa pag-ibig sa ating sa kaluluwa? Ako'y nagpapasalamat ng simbahan ng mga CBBC, LBF, yan ay pinipreach yan. For soul winning is the main thing. Pero ang tanong ko ay sa bawat individual na mananampalataya, hindi lang sa buong simbahan. This is what the church should be. Pero ikaw ba'y lumago na sa iyong soul winning effort? Nakakatuwa na may 100 plus na mga bisita. Nakakatuwa na meron, pero ang tanong, meron ka bang bahagi? Na dapat bawat makita mo ito, uy, prospect na bisita to. Prospect na makarinig ng salita ng Diyos. Kasi kung hindi, prospect yan sa impyerno. Bilang mga anak ng Diyos, lumago ka na ba? Pag hindi ka nalago, tiyak yun, nabubulok ka na. Don't tell me that you have been here for many centuries. And you have done so many good things for the Lord. Ang tanong ko sa iyo, lumalago ka ba sa pag-ibig mo sa kaluluwa? Silent night. Paano ba yung magmahal sa kaluluwa, Pastor? E di mag-invite ka sa church. Bihaginan mo sila ng salita ng Diyos. Ang daming tao. Ako'y nagpapasalamat din sa Panginoon kasi nga, we are praying for Osamis City this time. I went to Osamis City a week ago, 2 weeks ago. Dahil nagbaptize ako doon. Wala pang worker doon. Pero may mga kaluluwa na naghihintay. We are praying na sana nga ay magkaroon sila ng preacher doon, and then makakuha kami ng lugar at makapag-umpisa ng gawain sa Osamis City. It's a good place. Punta ako doon. At ang mga tao ay handa na. Nung umalis ako, naiiyak sila. Sabi nila, aalis na kayo. First time nilang mag-service noong
the first week ng September when I was there. Alam niyo, bilang mga anak ng Diyos, at ako'y natutuwa na si Pastor, meron na naman Guam. Yun talaga, lumalago. Amen? Sinong lalaban sa tagal kay Pastor? Sinong lalaban ng katagalan? Dapat sasabihin na ni Pastor, tama na ako, graduate na ako dyan. Ngali-ngali ko nga sabihin, Pastor, pwede ka ba maghinay-hinay? Hindi kita mahabol. Pero natutuwa ako na yung vision niya. At kayo magpasalamat may pastor na ganyan. Amen? Kaya kahit po kung minsan ay medyo mahirap gumalaw, sige lang! Dahil ang mga kaluluwa ay nangangailangan ng kaligtasan. Amen? Gusto ko rin silang makita. Hindi ko man makilala lahat, ang mga pangalan nila, at ang mga mukha nila, but I can share the Word of God to them. And then third, lumalago ka na ba sa bride or the eternal bride of Christ? Sino bang bride of Christ, Pastor? The church! Lumalago ba talaga pag-ibig mo sa Panginoon o nadidisdain mo na? Alam mo naman kung sino kasi tayo. Pag ikaw ay matagal ng miyembro ng simbahan ito, ay dapat talaga nalago ka sa pag-ibig mo sa simbahan. Amen? Because the church is the body of Christ. Ngayon, kung hindi ka makatagal dito, maghanap ka ng body na po pwede mong puntahan. At huwag kang mangontra, walang kontrapelo sa gawain ng Diyos. Dapat nga inalago ka sa iyong kasigasigan to follow the vision of the pastor. Alam niyo yung katawan na ayaw sumunod talaga sa utak? Ay, sa utak, sa head. Stroke yun. O, nakita niyo ito? Lagi kong sinasabi, dapat magawa ko straight. O, ayan, o. Ayaw. Parang miyembro na ayaw sumunod sa pastor. Ayusin mo! Pero kasama siya. Bakit nangyari yan, pastor, sa'yo? Na-stroke nga. Nagkaroon ng bara, yun sa pinakadulo daw ng aking, ano ba tawag niyan sa English, sa science? Oh, but there is a certain vein. Axial, or whatever. Doon. Dahil sa taas ng blood sugar. Oh, hanggang ngayon, no? Kung ikaw ay anak ng Diyos, ang tagal mo na nasa simbahan, huwag ka namang kagaya ng kamay ko. Dapat lalong lumalago. Amen! Dapat lalong nagiging masigasig. To love the church. To love the mandate of the church. To love the vision of the man of God. To love, to make this church really work for God. Dapat kung saan ka excited, ay excited ka at the time when the church assembles. Marami sa atin yun, napipilitan lang pumunta dito, lalo na pag estudyante ng academy. O kaya mga Bible student. Napilitan lang ba? Kasi choir member. Ay, kailangan kong pumunta doon. Kasi usher. Ay, dapat ikay lumalago. Na lalo mong mamahalin ang simbahan na ibinigay ng Diyos. Let me be clear, what is the church? The church first is an assembly. Yung pagkakatipon. Kaya ako'y natutuwa ho ngayon dito sa CBBCSB kasi hindi ka kaagad kayo nakakapasok, ano? Pagka, dati-dati, nung hindi pa ganito, pwede na kayong pumasok anytime, tama? Ngayon, hindi na, no?
pinipigilan mo na, ay, huwag mo nang pumasok, maghintay. Nakakatuwa nga na may naghihintay na dyan sa labas eh. Dati-dati, halika na, banda ka na dito. Pero ngayon teka muna. Diyan ka muna sa labas. Maganda yung mga maraming linya ng mga Baptist churches yung hindi pa sila pinapapasok para lang dyan sa SM, di ba? Oh, tingnan ninyo nung ako'y nag-area dito, ang area ko po dito ay Alabang Town Center. Festival Mall. At saka South Mall. Yan yung tatlong yan. Yan ang aking area. Biro mo yung alas 8 ng umaga, aalis talaga ako. O 7:30, I get out from this place, dito sa San Pedro. Tapos pupunta ako doon. 8 o'clock, dadaan na ako, kasi pupunta ako ng Pilar, pupunta ako doon sa Las Piñas, di ba? Madadaanan ko, maglalakad ako, bababa ako ng South Mall. Biro mo yung alas 8 pa, ang sabi sa akin, alas 10 daw ang opening. Nung tiningnan ko siya, bakit may naghihintay na? Alas 8. Tinanong ko, kayo ba ay nagtatrabaho dito? Kasi baka naman papasok. Sabi, hindi ho. Ang ginagawa nyo dito, alas 8 na. Ay, alas 10 pang bukas. Pero may excited sila doon. Pero sabi ko, ano bang bibilhin nyo? Sabi na, hindi, magpapalamig lang. Pero mo yan, ganun sila ka-excited doon sa assembly nila doon sa mall. Pag sinabi mo pa, pare, mayroon tayong inuman may birthday party. Biro mo yan, alas 5 ang umpisa, alas 2 nandyan na. Ay, dapat kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat talaga excited ka sa church, assembly. Ay, kumusta na ang iyong ang paglago doon sa assembling of the church? Assembly kasi yun eh. Called out. Pagkatapos pa-late ka. Napagsasarhan ka tuloy. Bilang mga anak ng Diyos, dapat nalago ka. Yung mga latecomers, dapat isuko mo na yan sa Diyos ngayon. Lumago ka naman. Tagal-tagal mo na dito. Uulitin ko, tagal-tagal mo na. Dapat magbago-bago ka naman. 2025 na. Dapat yan ang New Year's resolution mo. Ngayon, but what? In your attendance. But grow. Ano pa sabi na? Not only the assembly, pag church is the body of Christ. Yung cooperation natin, yung ating role sa gawain ng Diyos, dapat may ginagawa ka sa gawain ng Diyos. Ang tagal mo na pala diyan. Ang gawa mo. Anong gawa mo sa simbahan? Nakagraduate ka na ng academy. Nakagraduate ka na ng Bible school. Ang dami-dami mo nang pinag-graduatean. Tanong ko sa iyo, anong ginagawa mo sa simbahan? The body of Christ. Anong tulong mo? Anong contribution mo? Ano na sabi ng Panginoon? Kahit pa anong tagal mo, but grow. If everyone start really to grow in our loving for the church and the bride of Christ, I think San Pedro can do much more. At kami po, we look up to you. Ang hirap nga lang habulin. Pero hindi bali. At least may hinahabol. Amen? Kesa sa wala na kaming hahabulin. Ano nang gagawin ko? Ay di, patawing-tawing na rin. Pag ganyan-ganyan, sige na, okay na yan. Meron na tayong lote, pwede na. Kahit mag-alisan kayo, sige lang. May lote naman. Di ba? Aanhin mo yung lote kung wala namang naliligtas. Magpasalamat tayo. You are in a church which is growing, but are you growing yourself?
Do not look around. Look at yourself. Let's all stand up, please. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pribilehyo na maibahagi ang inyong salita. At nawa, ikaw nga po ang manguna maging sa invitation. Pagpalain mo po si Brother Pops as he leads to us the invitation.